katapusan. Daigon ko ikaw, lamhana sa among pagsimba. Ang tinubdan tanan o sa katapusan. Ikaw ang giya ning kinabuhian. Imong way habang ikahimo anaa kanimo ang taong sa tanan. Bantayan kanunay, salamat usap sa kinabuhi ng Pastor George, sa iyang mga kauban, sa iyang pag-inti. Salamat sa mga kinabuhi na sa Japon, imunigalit sila alam sa mga baton. Sa kanamo, mga katulugan pa, ang kamay exercise, maintain the reverence for God. Ato ba atong maintain ang atong pagtahon, pag-honor sa atong Ginoo. Okay. The downfall of Israel began when they treated holy things. Sa diyon atong versikulo Samuel or Samuel 4, as he named the child Ichabod, saying, the glory is departed from Israel. One of the saddest names found in the Bible is Ichabod. Ayaw mo hatag na lang sa inyong mga apo. So downfall of Israel began when they treated holy things lightly. They became a religious symbol rather than a reminder of God's holiness and presence. In 1 year, no less than probably around 3,000 to 5,000 simbahan sunod. Persecution. Okay. Mixed man, Muslim, no. Dili majority at Christian. Sukat sila, in fact, pag during Sunday worship sila, ay mo agi, singgan mo ng simbahan, mga matay ng simbahan. Doon na nakagrabe ang persecution dyan. Dago na gyapon. Pag kita naman si Jonathan, sabi ako ngayon, wala ka pala ko makamagaliwan. Tapos rason nga nung wala nila yung contract, kaya kontra mo po mga pastor, na mapoy man din ang buwan na. Nag-i-expose nila sino. So, once mahandlog ang pastor ng confront sa sala, yan ang sugod po ang divide the church. Number 4, prioritize prayer. Throughout the church history, the spiritual awakening has been preceded by fervent prayer. Now, about that, this is a universal problem for church and prayer. Even sa mga ministry nga sa mga pero mangampo, inuras, tulo, 4 na oras sa araw. Sila nagulutong prayer. Ikaw, din lamang kong prayer kay kalas ng oras, tulo na oras, 4 na oras. Pero pwede din mo siya i-confront kanang kamuran doa. Hindi mo siya ikitahon mga pisa tablo. Kaya na, I would rather agree on that. Basta kay tinutana lang yung mga mo, 5-10 minutes is good enough. Every generation lain ang focus. Lain ang focus ba? So kung hindi pabantayan na doctrine, hindi mo
maayo magbasa ang doctrine. At the end of 2 or 3 generations ka na yung doctrine, niliyutin na. In the promised land, flowing with milk and honey. But, you're going to know, but my presence will not go with you. So, kung kita patingan ito, sugot lang lang. Kaya wala kasi dyan dito, kaya kung dito naman, ka-overflow ng milk and honey, na ay maintain yun. So, the faith must be more than inherited tradition. It must become personal conviction. Now, you know, okay, people is currently watching the values that they have developed. We are now watching being destroyed ilang ako. By the things that they will do. Kung takto ka, ayaw na. Hindi siya mapasa. So really, you cannot steward the blessing of God. So kung wala ang bisita sa Ginoo, ang pananangin sa Ginoo, hindi mo ma-steward. In fact, that the same blessing will destroy you. The same time by measuring success solely through attendance, finances, and facilities. While these things may be blessing, they are not evidence of spiritual health. So, ang minaghanap sa simba, dili na mo ibasihanan. Ang kagwapo sa imong simbahan, dili mo na mo ay ibasihanan. Ang imong minaghanap kwarta sa simbahan. Akong bata nga namas agriculture. Bisa ko lang sa office hour at tuon dito sa balay kay apply lagi assistance kay ang SRA ang gobyerno nagkuan man ron og assistance para sa mga farmers nga naiguan ning problema ron. Ang pangutana sa akong church dapat sila gagmay mga tanom-tanom mga tubo, hektarya, 2 hektarya. Nay pangutana nga naigo manghapon ako pastor. Kumugani. Ibalo kag unsalay nahitabuan ni karon. Usa man istunglo sa Ginoo. Ngano man sa panahon nga abundansya kayo abot ang mga tao sa tubo. Dili naman sila nakauna-una na Ginoo, ilang ipasalamatan katong mga Diyos-Diyos. Tapos ang Ginoo masuko sa mga tao wala May sa iyang kawayan, kasada. So, ang iyang 2 hektarya ay kasada sa tunga. Sa ringon siya, kining sa too, mahatag kong tayo siya na. Kining sa wala, di ko mahatag kong tayo. Atakim ni mga dungon. Kini mas wala may kurot, pamakan aning niya sa tungo. Di siya doon ng dice. Terus takto nag-iimo nilikin. Palitan mag-Ginoo na mga dibawler na ipuan. Naman, malaka. Cities is not intimacy. Kada anong busy ka sa ministry, intimacy. Kani, your busyness will cause you to accomplish nothing. So, sa may spiritual truth, example, Christ-like character, makunin pinag-importante. All of us, Pastor Magagili, ang pinaka-goal yun nandun sa atong Christian life is to possess Christ-like character. Then we have good work. Now, namuhan kag maayo because we are already saved, healthier. So, temporary pain produces lasting harvest. Lesson, never confuse learning with punishment. God cuts back what hinders with your wrong. Lastly, living for self instead of God's glory. So bearing fruit in every good work, increasing in the knowledge of God. When life becomes centered on ourselves, kasing sa atong comfort, sa atong success, and recognition, used by human effort.
So kana mamanang gitawag ko fruit of the spirit. Pinigit na ato. Okay? So kanang nga prutas siyam ka buo. Dili na ma-produce sa atong pagaligong paningkamot. Branches never struggle to produce grape. Kita siya kung awa may bunga. Sa ato pa ng libre, ano siya nga? Na, kaya pa na kita bunga dito. Ito yan ditong mo. Iso ka na ito. O pala yung dinalaya. Eh, puro naman lamang. Ay, bunga mo na Diyos, Pedro Lord. Katong kaway ni imong kahapon imong pangitaan ko nga niyo wala ka nang itong mo. Karon nalawas lagi. Amin bunga. When he reached it, he found nothing but leaves. Because it was not the season for figs. Wala niya ba season? Then he said to the tree, may no one ever eat fruit from you again. And his disciples heard him say it. On reaching Jerusalem, manglagpunta. Pagbalik nila sa verse 21. Peter remembered, in the next morning as they went along, they saw the fig tree withered from the roots. Peter remembered and said to Jesus, Rabbi, look, the sa kahibalo o Dios nagipasa sa imong alagad nga imong gigamit kinabuhi ni Pastor George ilang lang magete tungod sa iyang gugma alam ni pagbuhat imong bilin dinis kalibutan. Salamat Lord sa pagpila kami karon. Salamat sa aming din kami nimo gipahiluna nga Ginoo gikan niini mo flow ang imuhang Salamat sa Panginoon yung pagkaon na inyong buwin aman. Pagkakas sa kanang mga nautan kini ang mga katang Kanya rin reporter. Oh. Dokumentasyon eh para Hardware. okay ra ning ilang